Bakit pula ang banana ketchup at hindi dilaw? Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging mahirap makahanap ng kamatis sa Pilipinas, pero sagana naman ang saging. Dahil sa simpleng problemang ito, naisip ni Maria Ilagan Orosa, isang food scientist na ipinanganak sa Taal, Batangas, na gamitin ang mga lokal na pananim upang mapakain ang bansa. Gamit ang saging, suka, asukal at mga pampalasa, nilikha ni Maria Orosa ang banana ketchup bilang pamalit sa tomato ketchup. Matamis at pamilyar ang lasa nito, sakto sa panlasa ng mga Pilipino. Hindi lang iyon, gumawa rin siya ng mga fruit jelly mula sa mga katutubong prutas tulad ng sampalok, mangga at santol, calamansi powder juice, suka mula sa pinya, at siya rin ang unang nakapagpreserba ng makapuno. Nakabuo rin siya ng mga pinreserbang mangga gamit ang mga naunang pamamaraan sa food preservation at naimbento pa niya ang palay oven noong panahon ng digmaan. Sumapi rin siya sa kilusang gerilya. Ang kanyang mga imbensyon sa pagkain, ang soyolak at darak, ay naging mahalagang lifeline na nagligtas sa maraming sundalo at bilanggo mula sa gutom at sakit na beri-beri. Namatay si Maria Orosa noong labanan sa Maynila noong 1945, ngunit iniwan niya ang mahigit 700 recipe at isang pamana na hanggang ngayon ay patuloy na nagpapakain sa sambayanang Pilipino. Alam mo ba, ang banana ketchup ay likas na dilaw kayumanggi. Nagdagdag lamang si Maria Orosa ng pulang food coloring, hindi lang para magmukhang tomato ketchup, kundi para mas maging kaaya-aya ito sa paningin. Nagustuhan mo ba itong video? Huwag mong kalimutang mag-comment yes at i-like itong imbensyon ng Pilipino. I-share mo na rin para sa karagdagang impormasyon sa history ng banana ketchup.